Biglang sumabog sa XRP at halos umabot na sa $3 ang kanyang presyo. Pero teka, alam nyo ba kung sino ang nagpapakilos sa rally na ito? Hindi ito dahil kay Bitcoin. Hindi rin ito dahil sa malalaking institutions mula sa US. Ang nagpapagalaw pala sa rally ni XRP ay mga traders mula po sa South Korea. Oo, tama po ang narinig ninyo. Ang South Korea ang dahilan kung bakit umaarangkada ngayon si XRP. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano po nangyari ito, ano ang implikasyon nito sa global at local na market, at ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Paano nga ba nakatulong ang South Korean exchange na si Upbit sa rally ni XRP? Ayon sa mga ulat, ang pangunahing dahilan kung bakit biglang tumaas ang presyo ni XRP ay dahil sa intense o sobrang active trading sa Upbit, ang pinakamalaking crypto exchange sa South Korea. Noong July 12, isang kilalang crypto analyst na si Dom ang nagsabi na umabot po sa 45 million XRP ang net buy pressure o kabuuang volume ng pagbili sa spot market. Dahil dito ay umangat po ang presyo ng XRP mula po sa 2.60 papuntang halos $3. Pero ang mas nakakagulat dito mga ka-crypto ay 70% ng volume na yan ay galing lang sa iisang exchange. At yan po ay walang iba kundi si Upbit. Ibig sabihin, mga ordinaryong retail traders sa South Korea ang may hawak sa momentum na ito. Ang Coinbase, Kraken at Bitstamp ay may kanya-kanyang kontribusyon pero malayo po sa laki ng volume na nanggaling kay Upbit. Bakit hindi kasali si Binance sa rally na ito? Normally, kapag may malalaking galawan sa spot market, palaging involved si Binance. Pero sa pagkakataong ito, negative po ang net volume ni Binance. Ibig sabihin, mas maraming nagbebenta kaysa bumibili sa platform na to pagdating kay XRP. Nakakagulat ito dahil sanay tayong makita si Binance na pangunahing tagapaggalaw ng mga presyo sa crypto. Dito natin makikita na ang galawan ng market ay hindi na palaging centralized o nakasentro lang sa mga malalaking Western exchanges. Gaano po kalaki ang volume na XRP kumpara kina Bitcoin at Ethereum sa South Korea? Ayon sa datos mula sa CoinGecko, ang trading volume na XRP sa Upbit ay halos umabot sa $500 million sa loob lamang ng 24 oras. Mas mataas pa ito kumpara sa pinagsamang volume ni na Bitcoin at Ethereum sa parehong exchange. Wow, grabe di po ba? Ibig sabihin, ang mga South Korean traders ay mas interesado kay XRP ngayon kaysa sa dalawang pinakamalalaking coins sa buong mundo. Bakit nga ba nahuhumaling ang mga South Korean sa altcoins tulad ni XRP? Ayon po sa Bloomberg, mahigit 7 million sa South Koreans o 15% ng buong population nila ay registered na sa mga local crypto exchanges. Marami sa kanila ang hindi nakasakay sa early growth ni Bitcoin, kaya ngayon ay tumututok sila sa mga altcoins tulad ni XRP. Gusto nilang makahabol at si XRP ang nakikita po nilang may potensyal. Sa madaling salita, naghahanap po sila ng next big thing. Ngayon ay may dapat bang ikabahala sa ganitong klase ng rally? May ilan pong analyst na nagsasabing medyo delikado kapag ang rally ay driven lamang ng mga retail traders. Bakit? Kasi madalas itong hindi sustainable. Ibig sabihin, pwedeng bumagsak bigla ang presyo kapag nawala ang hype. Pero ayon po kay Dom, isa rin itong indikasyon na nag-i-evolve na ang crypto market. May mga panahon talaga na isang rehiyon lang ang dominant gumalaw sa presyo at normal lang daw ito sa isang global na market. Ano pa ang mga positive developments sa ecosystem ni XRP? Bukod po sa trading hype, may mga magagandang balita din sa mismong ecosystem ni XRP.
Ayon po sa mga ulat, lumalaki po ang XRP Ledger dahil sa mga bagong updates at integration ng mga bagong products tulad po ng USDC stablecoin. Nagpapakita ito ng seryosong development sa technology at gamit ni XRP bilang isang blockchain platform. Isa pa sa mga bagay na nagpapasigla sa market ay ang mga haka-haka tungkol sa posibilidad ng isang XRP spot ETF. Kapag natuloy ito, mas lalawak pa ang exposure ni XRP sa traditional financial markets. Mas maraming institutional investors ang pwede pong pumasok at lalong magiging lehitimo si XRP sa mata ng mga traditional traders. Kumusta naman ang kaso ng Ripple laban sa SEC? Siyempre, hindi po mawawala sa usapan ang legal battle ni Ripple laban po sa US SEC. Ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse ay nag-announce kamakailan na hindi na nila itutuloy ang cross-appeal sa kaso. Ibig sabihin, malapit na talaga ang ending ng mahabang legal na laban. Kung matatapos ito sa pabor kay Ripple, siguradong tataas palalo ang kumpiyansa ng investors kay XRP. Para sa ating mga Pinoy na crypto traders at investors, malaki po ang epekto ng ganitong balita. Una, dapat po nating bantayan ang galaw ni XRP kasi posibleng madamay ang ibang altcoins kapag nagkaroon ng domino effect sa market sentiment. Pangalawa, kung meron po tayong hawak na XRP, pwede po tayong makinabang sa rally pero ingat lamang po sa biglang pagbagsak. Pangatlo, kung iniisip mong pumasok pa lamang, mas maganda na pag-aralan nating mabuti ang timing at saka risk management. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay napaka-interesting ang galawan ni XRP ngayon. Nakakatuwang makita na hindi lang palaging ang US market ang nagpapagalaw ng crypto. Nakikita po natin dito ang kapangyarihan ng regional communities tulad po ng South Korea na magpaangat ng isang coin. Pero dapat din nating tandaan na kahit exciting ito, dapat nating i-manage ang ating expectations at huwag lang sumabay sa hype. Research muna palagi bago po invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.